bagyo na minomonitor natin sa labas ng ating area of responsibility na may international name na Saudel ay pumasok na po sa loob ng PAR. Ito ibinigyan natin ng local name na Obet. Huling namataan yung sentro nito sa layong 1,350 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon. Taglay nito yung lakas ng hangin na 165 kilometers per hour malapit sa sentro at pagbugso na umaabot sa 205 kilometers per hour. West-northwestward po yung pagkilos na to sa bilis na 30 kilometers per hour and sa ngayon po ay wala itong direct effect sa anumang bahagi ng ating bansa. Ngunit sa mga susunod na araw habang kumikilos po ito generally pa northwestward is ma-enhance po nito yung habagat. So yung habagat po yung ina-expect natin na magdudulot ng mga pag-ulan sa malaking bahagi po muli ng Luzon sa mga susunod na araw. So ito po yung ating latest forecast track analysis ni Bagyong Obet. Generally, west-northwestward po yung magiging pagkilos nito in the next 24 hours and then mas magiging westward yung pagkilos niya. So nakita po natin dito magiging mabilis lamang po yung paglagi niya dito sa loob ng ating area of responsibility. Within the next 12 hours, possible po ay lumabas na din po ito ng PAR and then continue niyang babaybayin itong karagatan sa may south ng Japan. So nakita po natin likely habang binabaybay niya po itong north ng northern boundary ng PAR natin ay i-enhance niya po yung habagat. So wala po siyang magiging direct effect sa anumang bahagi ng ating bansa pero ito pong si Bagyong Obet yung nakita natin na mag-e-enhance ng habagat. So likely po na makakaranas tayo ng hanggang sa mga malalakas po ng mga pag-ulan sa mga susunod na araw for most areas of Luzon. In terms of intensity naman, nakita natin na within typhoon category pa rin po siya hanggang Thursday. Though weakening yung trend niya, within typhoon category pa rin po yung nakikita natin na intensity niya. And by Friday naman, posible po itong mag-downgrade into a severe tropical storm. And sa ngayon po, prevailing pa din yung habagat natin sa malaking area po ng Luzon. Hindi po siya ganoon kalakas kung i-compare nung mga nakaraang araw, pero meron pa rin po tayong mararanasan na maulap na kalangitan. May mga scattered na mga pag-ulan pa rin po dito sa Metro Manila, maging sa bahagi din ng Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Central Luzon, maging sa Cavite, Batangas at Rizal. So possible po lalo-lalo na sa hapon at gabi yung mga thunderstorms, kaya pag-iingat pa rin po para sa ating mga kababayan. So dahil nga po meron tayong mga nakikitang mga hanggang sa malalakas po ng mga pag-ulan, dala po ng enhanced habagat to Wednesday afternoon as possible po yung 50 to 100 millimeters of rainfall for the area of Zambales. While for Wednesday afternoon naman to Thursday afternoon, possible po yung 50 to 100 millimeters of rainfall for Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. So sa mga susunod po na araw, posible pong madagdagan pa yung areas natin na makakaranas ng hanggang sa malalakas po na pag-ulan dala ng enhanced habagat. Sa ngayon, nakikita po natin, possible po simula po ng late Tuesday onwards, mararamdaman natin yung mga malalakas po na pag-ulan nito magsisimula sa western section ng Central Luzon and then onwards po is mas lalaki pa yung areas na meron tayong mga pag-ulan. So likely po by Thursday and Friday, nandun po yung peak ng mga malalakas po na pag-ulan natin dala ng enhanced habagat for most areas of Luzon. Kasama na po dyan dito sa Metro Manila, sa malaking bahagi po ng Ilocos Region, lalo na dito sa may western section ng Central Luzon, maging yung ilang areas pa po ng Central Luzon at yung ilang bahagi pa po ng Southern Luzon, lalong-lalo na yung sa western sections po nito. So possible po maging mataas muli yung banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa, kaya doble ingat po, pagiging alerto para sa ating mga kababayan. Para naman sa lagay ng dagat baybayin ng ating bansa, wala po tayong nakataas na gale warning, ngunit iba yung pag-iingat pa rin para sa mga kababayan natin na maglalayag dito sa may seaboards ng Luzon, maging sa eastern seaboards din po ng Visayas at Mindanao sapagkat magiging katamtaman hanggang sa maalon yung ating karagatan.